Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumain niyo rin. Magandang umaga po sa inyo, mga kapatid. Tayo pong lahat ay nagpupulit, nagpapasalamat sa Diyos sa pamamagitan ng pag-alay natin ng pinakamataas na uri ng dasal, ang banal na Eukaristiya. At upang marapat tayong gumanap sa banal na pagdiriwang, pagsisihan natin ang ating mga nagawang kasalanan. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal ni Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama namin makapangyarihan, sa iyo nagmumula ang tanang kabutihan. Pagbigyan mo ang aming mga kahilingan na sa iyong patnubay, ang iyong mga kinalulugdan ay aming mapag-isipan at sa iyong pag-akay, ang mga ito ay aming magampanan. Sa pamamagitan ng Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa unang aklat ng mga hari. Noong mga araw na iyon, tinipon ni Akab sa bundok ng Carmelo ang buong bayang Israel at ang kanyang mga propeta. Lumapit si Elias at sinabi sa bayan, "Hanggang kailan pa kayo mag-aalinlangan? Kung ang Panginoon ang tunay na Diyos, siya ang sundin niyo. At kung si Baal naman, kay Baal kayo." Hindi umimik ang bayan. Muling nagsalita si Elias, "Ako na lamang ang natitira sa mga propeta ng Panginoon. Samantala, may 450 ang mga propeta ni Baal. Bigyan ninyo kami ng 2 toro. Pumili sila ng isa, katayin at ipatong sa ibabaw ng kahoy na sinalansan, ngunit hindi sisindihan. Ihahanda ko rin ang ikalawa sa ibabaw ng kahoy na sinalansan at hindi ko rin sisindihan. Tawagin ninyo ang inyong Diyos at tatawagin ko naman ang Panginoon." Ang tumugon sa pamamagitan ng apoy, iyon ang tunay na Diyos. At sumagot ang bayan, "Sang-ayon kami." Sa gayon, sinabi ni Elias sa mga propeta ni Baal, "Sapagkat kayo ang marami, pumili na kayo ng 1 turo at hendanan ninyo. Pagkatapos, tawagin ninyo ang inyong Diyos, ngunit huwag kayong magpaparikit ng apoy." Kinuha nga nila ang isa sa mga toro at inihandog. Mula sa umaga hanggang tanghali, tinawagan nila si Baal.
Baal, Baal, pakinggan mo kami, sigaw nila. Samantalang pasayaw-sayaw sa paligid ng dambana. Ngunit walang sumagot. Nang katanghalian ay nilibak na sila ni Elias. Wika niya, lakasan pa ninyo. Alam naman ninyo ang inyong Diyos. Baka may ginagawa o may pinuntahan. O baka naman natutulog. Kaya't kailangang gisingin. Lalo nga nilang inilakas ang kanilang sigaw. Sinugatan ang sarili sa pamamagitan ng sibak at tabak, tulad ng kanilang kinaugalian, hanggang sa sila'y maligo sa dugo. Lumampas ang tanghali at ng oras ng paghandog ng hain, ngunit wala pa ring tugon kahit ano. Nagsalita noon si Elea sa buong bayan. Lumapit-lapit kayo, wika niya, at nagsilapit ang lahat. Inayos niya ang dambana roon ng Panginoon na matagal nang gumuho. Pumili siya ng 12 bato, katumbas ng bilang ng mga lipi ni Jacob na bininyaga ng Panginoon sa pangalang Israel. Ang mga bato'y ginawa niyang dambana para sa Panginoon. Pinaligiran niya iyon ng isang kanal na may lamang 2 balding tubig. Isinalansa niya ang kahoy, kinatay ang toro at ipinatong sa kahoy. Pagkatapos nag-utos siya, kumuha kayo ng 4 na bangang tubig at ibuhos sa handog at sa kahoy. Gayon nga ang ginawa nila. Busan pa ninyo, sabi ni Elias, at binusan pa nila. Minsan pa, utos ni Elias. Makaikatlo nga nilang binusan ang handog hanggang sa umagos ang tubig sa paligid ng dambana at umapaw sa kanal. Nang 3 na ng hapon, na siyang oras ng paghahandog, tumayo si Elias sa harap ng dambana at nanalangin. Panginoon, Diyos ni na Abraham, Isaac at Jacob, patunayan po ninyo ngayon na talagang kayo ang Diyos ng Israel at ako ang inyong lingkod at ginawa ko ang lahat ng ito pagkat ito ang inyong utos. Dinggin ninyo ako, Panginoon, upang matalastas ng bayang ito na kayo lamang ang Diyos at sila'y inyong pinagbabalik loob. Noon din nagpababa ng apoy ang Panginoon at tinupok ang handog, ang kahoy at ang mga bato at lupa sa paligid. Pati ang tubig na sa kanal ay natuyo. Pagkakita sa nangyari, nagpatira pa ang buong bayan at sumigaw. Ang Panginoon ang Diyos, ang Panginoon lamang ang Diyos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan, Diyos ko, ang aking dalangin, ako'y iyong tangkilikin. Diyos ko ang aking dalangin, ako'y iyong tangkilikin. O Diyos, ako'y ingatan, ingatan ng iyong lingkod. Ang hangad ko ay maligtas, kaya sa iyo dumudulog. Ika'y aking Panginoon, ang wika ko sa aking Diyos. Kabutihang tinanggap ko ay ikaw ang nagkaloob. Diyos ko, ang aking dalangin, ako'y iyong tangkilikin. Silang bumaling sa ibang Diyos, sulirani abot-abot. Sa pagsambang gawin nila, ako ay hindi lalaho. Diyos ko, ang aking dalangin, ako'y iyong tangkilikin. Ikaw lamang, upuan ko ang lahat sa aking buhay. Ako'y iyong tinutugon sa lahat kong kailangan. Nababatid ko na siya kasama ko oras-oras. Sa piling niya kailanmay, hindi ako matitinag. Diyos ko, ang aking dalangin, ako'y iyong tangkilikin. Ituro mo ang lahat ng landas ang kahantungan. Sa piling mo'y madarama ang lubos na kagalakan.
Ang tulong mo'y nagdudulot ng ligayang walang hanggan. Diyos ko, ang aking dalangi, ako'y iyong tangkilikin. Magsitayo po lahat. Panginoon, ituro mo na yung landas ay sundin ko sa pagtahak sa totoo. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumain niyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Huwag ninyong akalaing naparito ako upang pawalang bisa ang kautusan at ang aral ng mga propeta. Naparito ako hindi upang pawalang bisa, kundi para ipaliwanag at ganapin ang mga iyon. Tandaan ninyo ito, magwawakas ang langit at ang lupa, ngunit ang kaliit-liitang bahagi ng kautusan ay di mawawala ng bisa hanggat hindi nagaganap ang lahat. Kaya't sino mang magpawalang halaga kahit sa kaliit-liitang bahagi nito at magturo ng gayon sa mga tao ay ibibilang na pinakamababa sa kaharian ng Diyos. Ngunit ang gumaganap ng kautusan at nagtuturo na tuparin iyon ay ibibilang na dakila sa kaharian ng Diyos." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Ngayong umaga pong ito, ating pong narinig na sinabi ng ating Panginoon, "Huwag niyong akalaing naparito ako upang pawalang bisa ang kautusan at ang aral ng mga propeta. Naparito ako hindi upang pawalang bisa, kundi para ipaliwanag at ganapin ang mga iyon." Mga kapatid, noong panahon ng ating Panginoon, mahirap paniwalaan ito kay Jesus. Bakit? Dahil nung panahong iyon, siya ay nagpapagaling sa araw ng pamamahinga na para sa kanila ay mali. Kasi gumagalaw ang ating Panginoon araw ng pamamahinga. Siya'y nagpapatawad ng mga makasalanan. Pero para sa kanila noon, yung mga makasalanan, nilalayuan. Kumakain siya kasama yung mga mambubuwis. Kasama na naman ang mga kasalanan. Dapat hindi natin sinasamahan daw. At siya ay nagpakita ng awa doon sa mga taong hindi na pinapansin ng mga tao. Nagpakita siya ng awa doon po sa isang prostitute. Nagpakita ng awa doon sa mga may sakit, yung mga may ketong, na siya namang nagpaparumi sa isang tao na hindi ka makakasimba kapag nakalapit ka sa mga ganon. Kaya hirap na hirap ang mga tao noon na maniwala kay Jesus na siya ay dumating upang pawalang bisa ang kautusan. Dahil maraming ang utos si Moises noon para sa kanila. Pero pagdating ng ating Panginoon, ayun nga, nagpagaling tuwing araw ng pamamahinga. Nagpatawad ng mga makasalanan, lumapit sa mga taong kinasusuklaman na ng bayan. Mga kapatid, baka kasi ganun na rin po tayo ngayon. Baka parehas na po ang struggle natin. Baka tayo po ay masyado ng nakatuon doon sa nakikita ng tao. Baka tayo ay masyadong nakatuon sa appearance, sa habit, sa obligasyon natin bilang mga Katoliko. Tayo po ay uma-attend ngayon ng misa. Baka tayo ay nagnonobena pa sa atin, baka tayo ay nagro-rosaryo, madalas tayo mag-antanda ng krus kapag nadadaanan ang mga simbahan, nagge-genuflect pagdadaan po sa gitna ng simbahan. Baka ganun po tayo. We all do
all of the good things that can be done by a Catholic. Pero sa ating puso, hawak-hawak naman natin ang galit. Sa ating puso, hawak-hawak naman natin ang pride. Sa ating puso, hindi natin mapatawad yung nakagawa sa atin ng kasalanan. Pero yun yung tinuturo ng ating Panginoon, more than doing the sign of the cross. Pero of course, it's very important kasi yan po ang simbolo ng ating pananampalataya at nating mga Katoliko. More than going to Mass, napakahalaga na itong ginagawa nating ito ay nagpapanibago ng ating buhay. Dapat kita sa ating puso na tayo'y tunay na nagsisimba, na tayo ay gumagalang mismo sa ating Panginoon na nasa altar kapag tayo nag-genuflect po diyan. Napakahalaga po na napapanibago na ng ating pananampalataya ang ating buhay. Hindi basta parang checklist na, oops, ako ay nakapag-rosary na, nakapag-pray na ako, nakapag-simba na ako today, nakapagbigay na ako ng limos. Hindi dapat ganun lang ang tingin natin sa ating pananampalataya. Dapat ang kanyang mga turo, hinahayaan nating manuot sa ating buhay at makita ito, lalo tigit sa ating puso, sa ating isip. Kaya napakaganda mga kapatid ngayong araw na ito, meron po ba na parte sa inyong buhay na we go through the motions of faith, but still we struggle inside, we struggle to live out a deeper meaning of the gospel. Mahirap po kasi mga kapatid na tayo po ay naririto, kitang-kita po tayo na nandito tayo sa simbahan, kitang-kita tayo sa ating pagdarasal, pero hindi naman nakikita sa ating pagpapatawad ng kapwa, sa ating pagtulong sa kapwa, hindi naman kita sa pagbitaw natin sa ating pride. Kaya harinawa mga kapatid ngayong araw na ito, atin mo pong mapagnilayan kung saan ba tayo nagkukulang sa ating pananampalataya. Baka kulang din naman po tayo sa motions ng ating pananampalataya o kaya naman kulang tayo sa pagbibitiw natin sa galit at sa pride. Para po sa mga maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Handog namin sa iyo, Ama, ang tinapay at alak na ito. Handog ng bayang umaasa, sumasambat nagmamahal sa'yo. Magsitayo po lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Ama makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming dumikha, tungayan mo at kalugdan ang paglilingkod na aming ginagampanan upang ang aming inihahain ay iyong marapatin at ang aming pag-ibig ay iyong pag-alabin sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon At sumainyo rin. itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan.
Pinagbibigyan mong ito'y aming maihayag kahit na ito'y walang anumang maidaragdag sa kadakilaang sa iyo ay likas. Sa pagpupuri namin ang nakikinabang ay kami ring iyong pinakikiharapan sa pamamagitan ng iyong anak na minamahal. Kaya kaisa ng mga anghel nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan. Kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana sa kaitaasan, pinagpala na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya. Pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo ay nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Leon na aming Papa at ni Gilbert na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ni San Jose ang kanyang kalinis-linisang esposo, kaisa ng mga apostol at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo,
May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, makasamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo. Dito sa lupa para ng salangit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming makasala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipaintulot sa tukso at iadihan mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami andyan sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin si Jesucristo. Sapagkat iyong kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya at wag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa bawat isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kung hindi po kayang lumuhod, ay manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Magsitayo pong lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang pagganap sa iyong pagbibigay kagalingan ay pumawi nawa sa aming mga nagawang pagsuway at magdulot nawa ng iyong mga kinalulugdan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio. Padre Pio, taga Pietrelcina, Monghing Banal, Pintakasing Santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwaran ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan. Sa iyo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan. Banggitin ng tahimik ang mga personal na kahilingan. Di mang karapat-dapat, kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan, lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa, sa tuwin ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan, puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaisa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Magsiupo muna po lahat para sa mga patalastas. Una, sa inyong pagdalaw sa pambansang dambana, mangyaring pakaingatan ang inyong mga personal na gamit. Hangad namin ang isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, nais po naming ipagbigay alam sa inyo ng Padre Pio Healing Bundle ay available sa ating mga tindahan. Ang langis na kasama nito ay may halo ng langis na mula sa puno ng olibo na binasbasan ni Padre Pio nung siya'y nabubuhay pa. Naway magindaan ang ating healing bundle sa pagkakamit ng kagalingan mula sa Diyos. Ikatlo, inaanyayahan ang lahat na nagdanais maging kasapi ng Konpradiya ni Santo Padre Pio, isang samahan na nangunguna sa pagdarasal at debosyon sa Kanya. Kayo po ay makipag-ugnayan lamang sa ating opisina para sa pagpapalista at mga detalye. Ang susunod pong banal na misa ay sa ganap na 8:00 ng umaga. Maraming salamat po at mangyaring panatilihin natin ang kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating mga simbahan. Magsitayo na po lahat para sa pagbabasbas ng religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos na makapangyarihan upang tayo maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at dasalan. O Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya, ibuhos mo ang iyong bendisyon. Sa mga gamit na ito sa pananalangin, mga rosaryo, imahen, dasalan na nagpapaalaala ng iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin, upang ang lahat na dumulog at magdasal gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Loobin mong tularan namin ang kabanal at aral ni Kristo at ng mga santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen.
luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara nung una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara nung una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara nung una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon At sumain niyo rin. at pagpalain kayo ng ating makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Taglayin ninyo sa inyong pag-alis ang kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Tayo nakipayan, kanyang pagkalinga labang. Isa po ay pag-ibig at katarungan, tanda ng kanyang kaharian. Magandang umaga po sa ating lahat. Paanyaya tayo po sa panalangin. Kaya po lahat ay tatayo. Gawin ang tanda ng krus sa mga labi. Panginoon, buksan mo ang aking mga labing. At pupurihin ka ng aking bibig. Awitan ng papuri ang Panginoon, lahat kayong kalupaan, paglingkuran siya na may kagalakan. Awitan ng papuri ang Panginoon, lahat kayong kalupaan.
paglingkuran siya ng may kagalakan. Dahil lumapit sa ating Panginoon, siya ay aawitan. Ating papurihan na batong kublihan natin at kalakasan. Tayo lumapit sa kanyang harapan na may pasalamat, siya ay purihin ng mga at galak. Awitan ng papuri ang Panginoon, lahat kayong kalupaan. Paglingkuran siya ng may kagalakan. Napagat o sa Panginoong napakadakila. Dakilang hating higit sa sino man na binabathala. Nasa kanyang palat ng puntig pati kalaliman. Ang lahat ay kanya mataas nating kapundukan. Kanya rin ang dagat at pati ang lupa na kanyang nilalang. Awitan ng papuri ang Panginoon, lahat kayong kalupaan. Paglingkuran siya ng may kagalakan. Dahil lumapit sa kanya ay sumamba at magbigay galang. Lumuhod na rin itong Panginoon sa ating lumalang. Siya ang ating Diyos lahat kalinga niyang mga hirang. Mga tupa tayong inaalagaan. Awitan ng papuri ang Panginoon, lahat kayong kalupaan. Paglingkuran siya ng may kagalakan. Kaya sa ating pakinggan, yan ang ginawa na inyong mga magulang na nasa Meribah sa ilang ng masa. Ako ay tinuksot doon na isinubok ng inyong magulang, pagamat nakita ang aking ginawang silang nakinabang. Awitan ng papuri ang Panginoon, lahat kayong kalupaan. Paglingkuran siya ng may kagalakan. 40 taon sa inyong ninuno ako'y nagdamdam. Ang aking sinabi sila'y suwail walang pakundangan. At ang mga utos ko ay sinusuway. Dahil sa galit ko ako'y sumumpandi sila daratal. Sa lupang pangakong aking inilaan. Awitan ng papuri ang Panginoon, lahat kayong kalupaan. Paglingkuran siya ng may kagalakan. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara nung una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Awitan ng papuri ang Panginoon, lahat kayong kalupaan. Paglingkuran siya ng may kagalakan. Tayo pong lahat sabay-sabay sa awit. Tayo ay naghahasik binhi sa kabukiran. Ito'y tinutubigan ng Diyos na mapagmahal. Padalang sikat araw upang binhi mag-uhay. Ulat hamog ay dulot may hangin pang anihan. Siya ang malilikha lahat ang kanyang gawa. Malayong at malapit, di may kakaya. Kahit kulay na rosas, liwanag man ang tala. Siya ang nagbibigay alay sa pagpapala. Ganun pa kaya tayo na kanyang anak. Pagkain kaloob niya ay bawat araw ay sapat. Kaya po aming Diyos ay iyo pasasalamat. Sa buhay kalusog at biyaya na tatanggap. Ang daan ng Panginoon ay tunay na daang banal at wala nang ibang Diyos na sa iyo'y ipapantay. Tayo pong lahat ay maupo. Sa Diyos ako ay tumawag at dumaing ng malakas. Ganun ang aking daing upang ako'y dinggin agad. Hinanap ko'y Panginoon sa panahon ng bagabag. Hindi ako naghihimalgod, dumalangin na magdamag. Ngunit di ko nasumpungan ang alikong hinahangad. Nagunita ko ang Diyos, kaya ako ay dumaing. Ako'y nagdili-dili, ngunit ako'y bigo pa rin. Hindi ako patulugin, waring ito ay parusa. Hindi ako makaimik, pagkat ako ay balisa. Nagbalik sa gunita ko ang nagdaang mga araw, na nariwa sa isip ko ang panahong nakaraan. Ako'y nagbubulay-bulay sa silid ko gabi-gabi, ang diwa ko'y nagtatanong, ang tanong ko sa sarili. Ako baga, Panginoon, ilubusan mong itatakwil. Di mo ba ibabalik sa akin ang iyong pagtingin? Sa iyo bang pagpapala sa amin ay nagwakas na? Hindi na ba maaring sa pangako mo'y umasa? Yung kagandahan loob mo ba, O Diyos, ay wala na? Dahilan sa iyong galit, ang awa mo'y wala na ba? Ganito ang aking sabi, ang sakit ng aking loob. Para bagang mahina na't walang lakas ang aking Diyos. Kaya aking babalikang gunitain ng ginawa, ang maraming ginawa mong tunay na kahanga-hanga. Sa lahat ng ginawa mo, ako'y magbubulay-bulay. Magbubulay-bulay ako sa diwa ko at isipan. Ang daan mo, Panginoon, ay tunay na daang banal. Wala nang ibang Diyos na sa iyo ipapantay.
Ikaw ang Diyos na ang gaway tunay na kahanga-hanga. Iyang kadakilaan mo'y nahayag na sa nilikha. Dahilan sa iyong lakas, mga hirang mo'y natubos ang lahat ng mga angka ni Jose at ni Jacob. Nung ikaw ay makita ng maraming mga tubig, pati iyong kalaliman ay natakot ng inig. Magmula ng sa mga ulap, iyong ulan ay bumuhos, at mula sa papawirin dumating ang mga kulog, na animo ay palasong sumisibat sa palibot. Dagundong na gumugulong ang ingay na idinulot. Ang guhit ng mga kidlat ay tanglaw sa sansinukom. Pati mundo ay umuga na parabang natatakot. Ang latas mong ginaraan ay malawak na karagatan. Ang daan mong tinatahak ay dagat na kalawakan. Ngunit walang makakita ng bakas mong iniiwan. Ikaw, O Diyos, ang nanguna sa bayan mong parang kawan, si Moises at si Aaron, iyong naging kamay. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara nung una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Ang daan mo, Panginoon, ay tunay na daang banal. Wala nang ibang Diyos na sa iyo'y ipapantay. Ang puso ko'y nagpupuri sa Panginoon, sapagkat tayo'y ibinaba niya upang maging dakila. Pinupuri ko kayo, Panginoon, dahil sa kaloob ninyo sa akin. Pinagtatawanan ko ngayon ang aking mga kaaway, sapagkat iniligtas ninyo ako sa kadustaan. Kayo lamang ang banal, Panginoon, walang makatutulad sa inyo. Walang ibang kanlungan ang mga matuwid, liban sa inyo. Walang maaaring magyabang sa inyo, Panginoon. Walang maaaring maghambog, sapagkat alam ninyo ang lahat ng bagay. Kayo ang hahatol sa lahat ng ginagawa ng tao. Nagapi ninyo ang mga makapangyarihan at pinalakas ninyo ang mahihina. Kaya ang dating mayayaman ay nagpapaupa para mabuhay. Masagana ngayon ang dating maralita, ang dating baog nagsilang ng mga anak, at ang maraming supling ay sa lungkot nasadlak. Kayo, Panginoon, ang may kapangyarihang magbigay o bumawi ng buhay. Maaari niyong kami patayin, maaari ring buhayin. Maaari niyong kami payamanin o paghirapin. Maaari ring ibaba o itaas. Napakadakila ninyo kahit ang pinakaaba. Mahahango sa kahirapan kahit ang pinakadukha. Mayahanay ninyo sila sa mga maharlika. Mabibigyan ng karangalan kahit na ang dustang-dusta. Hawak ninyo ang langit na nilikha at sa inyo'y nasasalig ang lahat ng inyong gawa. Papatnubayan ninyo ang tapat sa inyo, ngunit ang masasama ay isasadlak sa hirap. Walang maaaring magtagumpay sa sariling lakas. Lahat ng lumalaban sa inyo ay manginginig sa takot kapag pinagdagundong ninyo ang mga kulog. Hahatulan ninyo ang buong daigdig at pagtatagumpayin ang hinirang ninyong hari. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara nung una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Ang puso ko'y nagpupuri sa Panginoon sapagkat tayo ibinababa niya upang maging dakila. Ang Panginoon ay hari, magalak ang sangkalupaan. Ang Panginoon ay maghahari, magalak ang kalupaan. Lahat kayong mga pulo ay magsaya at magdiwang. Ang paligid niya'y ulap, nalipos ng kadiliman. Kaharian niya tapat at salig sa katarungan. Sa unahan niya'y apoy patuloy na nag-aalab. Sinusunog ang kaaway sa matindi nitong ningas. Yaong mga kidlat niyang tumatanglaw sa daigdig. Kapag iyon ay namasdan, ang lahat ay nanginginig. Yaong mga kabundukay natutunaw parang pagkit. Sa harapan ng dakilang Panginoon ng daigdig, sa langit ay nahahayag yaong kanyang katuwiran. Sa lupa ay makikita ang kanyang kadakilaan. Lahat silang sumasamba sa kanilang Diyos-Diyosan, mahiya sa kanilang paghambing na mainam. Mga Diyos nilang ito ay yuyuko sa may kapal. Nagagalak itong Siyon, mamayay nagsasaya.
Nagagalak ang lahat ng mga lungsod nitong Huda, dahilan sa wastong hatol, yaong gawad na parusa. Ikaw, Panginoon, ay dakila at hari ng buong lupa. Dakila ka sa alinmang mga Diyos na ginawa. Ang lahat ay namumuhi sa masamang mahal ng Diyos, at siya ang nag-iingat sa buhay ng mga lingkod. Ililigtas na sila sa kamay ng mga buktot. Sa tapat ang pamumuhay ay sisinag ang liwayway. Sa dalisay ng mga puso maghahari kagalakan. Ang matuwid ang gawain ay galak ang masusumpong. Sa maraming kabutihang ginawa ng Panginoon, ang ginawa niyang ito'y dapat nating gunitain. At sa Panginoon ay iukol ang papuring walang maliw. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara nung una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Ang Panginoon ay hari, magalak ang sangkalupaan. Tayo po'y maupo. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Sino makapaghihiwalay sa atin sa pagmamahal ni Kristo? Ang paghihirap ba? Ang kapighatian? Ang pag-uusig? Ang gutom? Ang kahubaran? Ang panganib? O ang tabak? Ayon sa nasusulat, alang-alang sa iyo, nanganganib kaming mamatay sa buong maghapon. Ibinibilang kami ng mga tupang papatayin. Hindi, ang lahat ng ito'y kayang-kaya nating pagtagumpayan sa pamamagitan niya na nagmamahal sa atin, sapagkat natitiyak kong ang kamatayan, ang buhay, ang mga anghel, ang mga pamunuan, ang mga bagay sa kasalukuyan, ang mga bagay na darating, ang mga makapangyarihan, ang katas-taasan at kalaliman o ang alinmang nilalang ay hindi makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos. Pag-ibig na pinadama niya sa atin sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pupurihin ko ang Panginoon habang ako'y nabubuhay. Pupurihin ko ang Panginoon habang ako'y nabubuhay. Ang aking mga labi laging aawit ng papuri. Habang ako'y nabubuhay. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Pupurihin ko ang Panginoon habang ako'y nabubuhay. Tayo po ay magsitayo, tayo pong lahat. Papuring awit ni Zacarias. Isang tinig ang nagsalita sa alapaap, ito ang minamahal kong anak, dalubos kong kinalulugdan. Pakinggan ninyo siya. Tayo po ay gagawa ng tanda ng krus at sabay-sabay po tayo sa panalangin. Purihin ang Panginoong Diyos ng Israel, sapagkat nilingap niya at pinalaya ang kanyang bayan. At nagpadala siya sa atin ng isang makapangyarihang tagapagligtas mula sa lipi ni David na kanyang lingkod. Ipinangako niya sa pamamagitan ng kanyang banal na propeta noong una, na iligtas niya tayo sa ating mga kaaway at sa kamay ng lahat na napupot sa atin. Ipinangako rin niya na kahabagan ng ating mga magulang at alalahanin ang kanyang banal na tipan. Yan ang sumpang binitiwan niya sa ating amang si Abraham. Nailigtas tayo sa ating mga kaaway upang walang takot na makasamba sa Kanya at maging banal at matuwid sa Kanyang paningin habang tayo'y nabubuhay. Ikaw naman, anak, ay tatawaging propeta ng katas-taasan, sapagkat mauna ka sa Panginoon upang ihanda ang kanyang mga daraanan at ituro sa kanyang bayan ang landas ng kaligtasan, ang kapatawaran ng kanilang mga kasalanan. Sapagkat lubhang mahabagin ng ating Diyos, magbubukang liwayway sa atin ang araw ng kaligtasan, upang magbigay liwanag sa mga nasa kadiliman at nasa ilalim ng kamatayan, at patnubayan tayo tungo sa daan ng kapayapaan. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Isang tinig ang nagsalita sa alapaap. Ito ang minamahal kong anak,
na lubos kong kinalulugdan, pakinggan ninyo siya. Purihin natin ang Diyos na ating tagapagligtas, na nangakong mananatili sa kanyang simbahan sa lahat ng panahon hanggang sa katapusan ng sanlibutan. Pasalamatan natin siya at tayo'y dumalangin. Manatili kang kasama namin, Panginoon. Manatili kang kasama namin ngayong maghapon. Panginoon, maging tulad nawa ng araw na di naglalaho ang iyong biyaya. Manatili kang kasama namin, Panginoon. Inihahandog namin sa iyo ang araw na ito bilang isang alay. Huwag mong hayaan maialay sa iyo ang anumang masama. Manatili kang kasama namin, Panginoon. Ang bigay mong liwanag ang manahan sa amin sa maghapong ito upang maging asin kami ng daigdig at ilaw ng mundo. Manatili kang kasama namin, Panginoon. Gabayan nawa ang pag-ibig ng iyong banal na Espiritu, ang aming tabi at puso, at umayon sa kalooban mo ang aming mga asal. Manatili kang kasama namin, Panginoon. Manalangin tayo sa Panginoon sa pamamagitan ng ating mahal na ina ng mga biyaya. Para sa ating Santo Papa Leon XIV, para sa ating Arsobispo Gilbert, para sa mga pari, diakono at religyoso, para sa pagkakaroon ng mga banal na bokasyon sa simbahan, para sa mga deboto ni Santo Padre Pio, lalo na sa may kahilingan at mga may sakit, para sa ating pamilya, kamag-anak at kaibigan, para sa mga tagapagtaguyod ng pambansang dambana ni Santo Padre Pio, para sa lahat ng mga makasalanan, para sa lahat ng mga kaluluwa sa purgatorio, para sa lahat na nagtitiwala ng kanilang sarili sa ating mga panalangin, at para din po sa intensyon ng pambansang dambana at parokya ni Santo Padre Pio. Manatili kang kasama namin, Panginoon. Ating pong dasalin ang Ama namin. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang nasa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para na pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kami pahintulot sa tukso at adya mo kami sa lahat ng masama. Panginoong Hesukristo, tunay na liwanag ng mundo, ginagabayan mo ang lahat ng tao tungo sa kaligtasan. Bigyan kami ng tapang at lakas at ng biyayang gawin ang mundong ito na mapayapa at may katarungan. Bilang paghahanda sa pagdating ng iyong kaharian, ikaw na nabubuhay at naghahari magpasawalang hanggan. Amen. Pagpalaan nawa tayo ng Panginoon, iligtas tayo mula sa lahat ng kasamaan, at akayin tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Mahal na Birhen ng mga biyaya, Ipanalangin mo kami. Santo Padre Pio, Ipanalangin mo kami. O Panginoon, Magpadala po kayo ng mga banal na alagad sa iyong simbahan. sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Salamat po.